Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang isang lalaki na nagngangalang Mario. Simple lamang ang kanyang buhay. Araw-araw siyang gumigising ng maaga upang tumulong sa bukid. Nagbubungkal siya ng lupa, nagdidilig ng mga tanim at nagbubuhat ng ani. Ngunit kahit gaano siya magsikap, tila hindi pa rin gumagaan ang kanyang buhay. Maliit ang kanyang bahay, kaunti lamang ang lupang sinasaka. Minsan ay sapat ang ani, ngunit madalas ay kulang. Kaya madalas, habang pinagmamasdan niya ang bundok sa malayo, napapaisip siya, may mas magandang buhay kaya sa kabilang panig nito? Isang hapon, dumating sa baryo ang kanyang tiyuhin na matagal nang hindi niya nakikita. Umupo silang dalawa sa ilalim ng isang lumang puno habang dahan-dahang lumalamig ang hangin. Tahimik muna silang nag-usap tungkol sa buhay sa baryo. Pagkaraan ng ilang sandali, itinuro ng tiyuhin ang bundok sa malayo. Sa kabilang bundok, sabi niya, may isang lugar na kakaiba. Ayon sa kanya, sariwa ang hangin doon, mataba ang lupa, mabubuti ang mga tao, at naroon na rin ang ilan nilang kamag-anak na nagsimula ng bagong buhay. Ngunit hindi raw madali ang pagpunta roon. Mahaba ang daan, maraming liko, at kailangan makarating bago matapos ang tag-ani. Tahimik na nag-isip si Mario. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang tumango. Kinabukasan, nagpaalam siya sa baryo at nagsimulang maglakad patungo sa bundok. Matapos ang ilang araw na paglalakad, narating ni Mario ang isang baryo sa gitna ng kapatagan. Tahimik at maayos ang lugar. May mga bahay na gawa sa kahoy at nipa. May mga puno ng mangga at saging sa paligid. Sa lilim ng mga puno ay may mga taong nakaupo lamang habang nag-uusap at kumakain. Napansin ni Mario na tila walang nagmamadali sa baryong iyon. May mga bata na naglalaro sa daan. May mga matatanda na nakahiga sa duyan. May mga lamesang may nakahandang pagkain. May isang lalaking lumapit sa kanya. Napansin nito ang pagod sa kanyang mukha at ang alikabok sa kanyang mga paa. Mukhang malayo ang iyong nilakad, sabi ng lalaki. Tumango si Mario. Ipinaliwanag niya na papunta siya sa kabilang bundok, ngunit ngumiti lamang ang lalaki. Dito ka na lang, sabi nito. Hindi mo na kailangang maglakad ng malayo. May pagkain dito araw-araw, hindi mabigat ang trabaho. Inilibot siya ng mga tao sa baryo. May mga taong naghahanda ng pagkain. May mga taong nagpapahinga lamang habang nagkukwentuhan. Napaisip si Mario, kung mananatili siya rito, magiging maginhawa ang kanyang buhay. Hindi na niya kailangang maglakad pa. Ngunit habang nakaupo siya sa ilalim ng isang puno, naalala niya ang sinabi ng kanyang tiyuhin. Ang lugar na hinahanap niya ay nasa kabilang bundok. Hindi sa kapatagan. Doon ang kanyang tunay na destinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Nagpasalamat siya sa mga tao sa baryo at nagpatuloy muli sa kanyang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang araw na paglalakad, narating ni Mario ang isang mas malaking bayan. Mula pa lamang sa malayo ay naririnig na niya ang tugtog ng musika. May mga banderitas na nakasabit sa mga kalsada. May mga ilaw na nakapalamuti sa mga bahay. Pagpasok niya sa bayan, nakita niya ang mga tao na nagsasayaw sa plaza. May mga mesa na puno ng pagkain. May mga taong kumakanta at tumatawa. Parang pista, lumapit siya sa isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng plaza. May pista po ba? Tanong ni Mario. Ngumiti ang matanda. Halos araw-araw, sagot nito. Namangha si Mario. Mas maganda ang lugar na ito kaysa sa unang baryo na kanyang nadaanan. Mas makulay ang paligid. Mas masaya ang mga tao. May ilang tao ang lumapit sa kanya at inalok siya ng pagkain. Sumama ka na sa amin, sabi nila. Dito masaya ang buhay. Sandali siyang nakisalo sa kanila. Kumain siya at nakinig sa musika. Napansin niyang napakadaling makisama sa mga tao roon. Ngunit habang tumatagal, may napansin siyang kakaiba. Maraming tao ang palaging nasa plaza. Ngunit kakaunti ang umaalis. Lumilipas ang panahon, ngunit tila pareho pa rin ang kanilang ginagawa. Pareho pa rin ang kanilang buhay. Masaya doon.
Ngunit sa puso niya, parang may kulang. Naalala ni Mario ang kanyang paglalakbay. Ang lugar na hinahanap niya ay nasa bundok, hindi sa bayan na puno ng pista. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Habang naglalakad palayo, naririnig pa rin niya ang musika sa likuran. Habang papalapit si Mario sa paanan ng bundok, narating niya ang isa pang lugar. Ngunit iba ito sa mga nauna niyang nadaanan. Pagdating pa lamang ng gabi, nagsimulang lumiwanag ang buong paligid. May mga ilaw na nakasabit sa mga puno. May mga lamparang kumikislap sa gilid ng daan. May musika na marahang tumutugtog sa hangin. May mga palabas sa gitna ng plaza. May mga taong naglalaro at tumatawa. May mga nagkukwento, kumakanta, at sumasali sa mga palaro, naglilibang. Ito ang pinakamakulay na lugar na nakita ni Mario sa kanyang paglalakbay. Hindi kailangang magtrabaho ng mabigat dito. Maraming paraan upang magsaya at maglibang. Maraming manlalakbay ang dumaraan sa lugar na iyon. At marami rin ang tumitigil. Habang nakaupo si Mario sa gilid ng daan, pinagmamasdan niya ang mga ilaw na kumikislap sa gabi. Maganda ang lugar. Napakadaling manatili. Kung gugustuhin niya, maaari siyang manatili roon ng matagal. Maaaring hindi na siya umalis. Dito siya pinakamatagal na natukso sa buong paglalakbay. Ngunit habang nakatingin siya sa malayong bundok, naramdaman niya pa rin na kahit masaya sa lugar kung nasaan siya, parang hindi pa rin kumpleto. Napansin niya din na ang kasiyahan sa lugar kung nasaan siya ngayon ay tila nakabase lamang sa mga saglit na kasiyahan. Tila may kulang na mas malalim. Naalala niya ang mga salita ng kanyang tiyuhin. Huwag mong kalimutan kung saan ka papunta. Tahimik na tumayo si Mario. Hindi lahat ng maganda ay lugar na dapat kang manatili. May mga lugar na dinadaanan lamang. May mga bagay na maganda ngunit hindi iyon ang pinakamabuti para sa iyo. Hindi iyon ang tunay mong destinasyon. Kinabukasan, iniwan niya ang lugar ng aliw at nagsimulang umakyat sa bundok. Sa bawat hakbang pataas, nagiging mas malamig ang hangin at unti-unting nagiging tahimik ang paligid. Matagal ang pag-akyat ni Mario sa bundok. Matarik ang daan. May mga bato sa landas. Minsan ay kailangan niyang huminto upang magpahinga. Ngunit habang siya ay umaakyat, napansin niyang nagbabago ang paligid. Mas malamig ang hangin. Mas sariwa ang amoy ng mga puno. Mas tahimik ang kapaligiran. Sa wakas, narating niya ang isang mataas na bahagi ng daan. Huminto siya roon at tumingin sa unahan. At doon niya nakita ang lugar. Isang malawak na lambak ang nakalatag sa kabilang bahagi ng bundok. Lunti ang bukirin ang kumikislap sa ilalim ng araw. May malinaw na ilog na dumadaloy sa gitna ng mga puno. Napakaraming magagandang bulaklak sa paligid at puno na sagana ng prutas. May mga bahay na maganda at maayos ang pagkakatayo. May mga magkakapitbahay na nagtutulungan sa pagtatanim. Lahat ay may ginagawang makabuluhan nang may tunay na saya. Tila hindi pagod na pagod, pero ang buong lugar ay masagana. Lahat ay kontento. May mga masayang nag-uusap. Napakabait ng mga tao. May mga batang tumatakbo sa damuhan habang tumatawa. Huminto si Mario at napangiti. Ito ang pinakamagandang lugar na nakita niya sa buong paglalakbay. At may kakaibang kapayapaan at kaligayahan dito. Tila walang kulang. Mas payapa kaysa sa baryo na madaling buhay. Mas totoo kaysa sa bayan na puno ng pista. Mas makabuluhan kaysa sa lugar ng aliw. Habang naglalakad siya pababa ng lambak, may mga taong lumapit sa kanya. Ilan sa kanila ay mga kamag-anak na matagal na niyang hindi nakikita. Masaya nila siyang tinanggap. Habang itinatanim ni Mario ang kanyang unang punla sa bagong lupa, naalala niya ang mga lugar na kanyang dinaanan. Magaganda ang mga iyon. Ngunit kung nanatili siya sa alinman sa kanila, hindi niya makikita ang lugar na ito. Hindi niya mararating ang buhay na naghihintay para sa kanya. Ang mga naunang lugar ay hindi naman masasamang lugar. Magaganda sila. Masaya. Komportable. Ngunit kung nanatili siya roon, hindi niya mararating ang lugar na para talaga sa kanya. Ang pinakamaganda, pinakapayapa,
at pinakamasayang lugar na nakita niya sa buong buhay niya. Minsan, ang pumipigil sa atin na marating ang tunay nating destinasyon ay hindi masasamang bagay, kundi ang magagandang bagay na hindi naman talaga para sa atin. Ang plano ng Panginoon sa ating buhay ang siyang pinakamabuti sa atin at walang kahit anong bagay o lugar na makatutumbas dito. Kailangan lang ay magtiwala tayo at maging maingat tayo sa pagpili. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at samahan kami muli sa susunod na kwento.